Ilalim ang buong Luzon sa ECQ o Enhanced Community Quarantine. Pangunahin sa mga panuntunang inilabas ng Interagency Task Force on Emerging Infectious Diseases ay ang pagpapatupad ng total lockdown simula ngayong Martes, March 17. Pinangangambahan ng malawakang resesyon na dala ng pandemya. Ilang business groups ang nagsama-sama upang ihain ang kanilang panawagan na payagan ng magbukas ang ilang mga negosyo na hindi napabilang sa unang listahan ng essential goods at services. Salamat po. Tao po! Tao po! Good morning po. Magandang umaga po. Kuya, sa munisipyo po kami. Itatanong ko po sana ilan po kayo dito sa bahay? Bali ako na lang po nandito dahil yung mula nung nag-lockdown na yung may-ari nakatira sa bahay nila. Okay. Andito po kami para po sana ay itala kayo dito po sa ating social amelioration form. So, bibigyan po namin kayo para makatanggap po kayo ng ayuda. So, pwede po ba ninyong fill upan ito pong application form? Ayan, yan pong ayuda na yan ay malaking bagay po yan lalo na po ngayong panahon ng pandemya. So tulong po yan sa ating po mga kababayan. So lahat po pupuntahan namin at pati po kayo ay kasama po dyan. Ilagay lang po natin kung ilan po yung... Distancing lang, nagkakadikit-dikit masyado sir, distancing lang po, masyadong dikit-dikit. Okay, distancing lang. Okay, sumunod tayo sa ating distancing lang, nagkakadikit-dikit masyado sir, distancing lang po, masyadong dikit-dikit. Sorry. Ano ba? Social distancing nga eh. Sorry. Ate, nakakuha ko kayo? Oo, ikaw. Tapos na. Parang hindi pa yata ako kasali. Wala yung pangalan ko sa listahan. Chinek mo ba yung mga listahan? Iba daw yung lista ng galing sa census at sa voters registration. Iba pa rin yung bagong na survey. Sige po. Sige, salamat po.
pangalan? Christopher Rafael. Official ID. Ah, Okay. Akin na yung photocopy. ano po yan? Yung ng ID mo. Hindi ko po alam. Wala po. May Xerox dyan sa may gilid ng parking. Tapos after nun, pumila ka na sa disbursement. Sige po. Okay. Thank you. Thank you. Pero gusto mo ba siya? Correct. Next po. Doon po. Next. Photocopy. Asan po yung numero? Anong numero po? Di ba pumila po kayo doon? Nagpa-Xerox pa po ako eh. Hindi ko po alam. Hindi nilista yung numero nyo dito sa papel? Pasensya na po. Hindi ko po alam nandyan naman yung pangalan ko. Kasi kaya po pumipila doon kasi para makita yung numero nyo sa record. Hindi ko po alam Sorry. Rafael Christopher Tugade. Tugade ho o Togade? Tugade. Mali po kasi yung middle name nyo dito sa record namin. Kailangan po, pa-correct nyo muna. Tama naman po yung spelling sa ID ko. Mali nga po yung nasa record namin. Paayos nyo muna doon sa may corrections, ha? Doon po, sa likod po. Okay. Okay. Next. Christmas. Ay. Aabot kaya kami, kuya? Po, basta po pag nakapila na, tatapusin yan kahit katok na. Meron kayang ibang hihingin maliban sa Xerox? Saan kayo? Sa maling spelling ang pangalan? ID, meron ka? Meron po. Ito po yung pina-Xerox ko kanina. Tinanggap ba? Opo. Ayos na yan. Thank you. Next. Problema? Mali po yung spelling ng pangalan. ID? Pwede ba to? May iba ba kayong ID? Wala po Wala ko kayong ibang official ID na may address dito sa poblasyon? Yan lang po Kasi ang nakasulat dito, Barangay Ilaya Sa likod po ako ng cemetery na may access road, papoblasyon. Yun po nakasulat dyan. Access road nga po, pero kasi dapat, Barangay Poblasyon yung nakasulat dyan. Yan na ho kasi yung naisusulat naming address noon pa bago pa magka-access road. Pala'y sakop naman ng likod ng cemetery ng poblasyon. Yun nga po, kaya dapat poblasyon ang address na nakasulat dito. Buti sana kung may ibang official ID ka. Nasa mabibigyan po ba ako? Nasa lista ba ako? Oo, pero kailangan maitama muna yung spelling sa record. Yan lang po yung ID ko Yung sa form niyo po ba tayo?
Tama po ba yun? Kasi pwede na yun. Subform po? Oo, tsaka di ba dapat meron mga barangay officials na nag-iikot sa inyo? Kasi sila yung mag-survey para sa ayuda eh. Na-survey po ako. Oh, yun. Yung form na sinulatan mo, dapat binigyan ka ng kopya nun, di ba? Nasa bahay eh. Ba't di mo dinala? Hindi ko po alam eh. Dapat dinala nyo kasi kung wala kayong official ID, pwede na sana pang survey yun basta tama yung spelling doon sa subform. Sige po. So, ano? Sule. Oo. Sige. Bukas. Oh, tapos ka na. May problema ho yung spelling ng pangalan ko eh. Ba't wala kang dalang ID? Meron po, kaso mali ho yung barangay na nakalagay. Nakukunin ko pa yung subform ko. Babalik na lang ako bukas. Pila ko na lang ulit. Tagasan ka ba? Sa likod po ng sementeryo, sa access road pa poblasyon. Oh, pati Ilay nakalagay dito. Poblasyon na yun ah. Yun nga ho eh. Yung bagong access road, sakop ng poblasyon, di ba? Oo nga, kaya lang kasi, yung ID niya, Barangay Ilaya pa rin. Itama mo na yung address. Alam naman natin yun. Sige na, para hindi na siya bumalik dito. Sige na nga. Ayan sir, papirma na lang po dito. Ito po. Mars, okay na yung spelling nito. Oo, sir. Akin yung photocopy mo. Ba, iniwan ko po sa inyo. Sa akin? O, bago niyo po ako pinapila sa spelling. Ay, wala na. Wala nang mga papeles dito. Naligpit ko na sa office. Teka, sa office tayo. Na-verify ba to? Ba't wala yung numero mo dito? Eh, nalaktawan ko po yung pila sa numero eh. Dito po. Ano? Saan tayo? Mars! Ito na. Ayan. Ito. O yan. 81D. Ayan, makakauwi ka na. Ikaw din. Hindi, aabot pa. Sige, sige. Doon tayo. Pumila ka dyan sa 81D. Last step na yan. Sige na, mapagsarahan ka pa, babalik ka pa dito. Bilisan mo na. Kahit quarantine, may naitala pa ring insidente ng hold-upan at nakawan? Ganyan talaga, Kosa. Wala namang lockdown Ay, sa taong gutom. Pag tinamaan ka ng gutom, magka-quarantine ka na lang. Isa dami pa naman nakabuhayang apektado eh. Habang walang tulong na natatanggap, ang iba dyan talagang sa patalim kakapit. Mahirap naman talaga. Pero kahit Thank na, you. hindi dapat nakakalimot maging mabuti. Kosa, mahirap maging mabuti kapag kumaka namang sikmura. Sinakaw!
you.